Natapos tayo sa ating huling video habang tinutulungan ni Bai ang bago nitong alagad na si Miss Nolan Duo at ang pagbibigay ng ating bida ng dalawang treasure sa bago nitong disciple. At ang ginagawang pagpukpok ni Little Dream sa lahat ng may nais pigilan ang kanyang pagkain hanggang sa pati si Yu ay kamuntikan na rin niyang mahampas sa ulo marahil sa gutom ng Demon Empress kaya halos hindi na makakilala. Sa ating pagpapatuloy ng kwento, nang sumapit na ang gabi mula dito sa silid na kinaroroonan ng ating bida mula sa labas ay makikita ang may lumiliwanag sa loob pansin sa ilang butas sa bubong ng gusali. At muling paglabas ng pakpak ni Nolan Duo. Gayong hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos si Bai sa paggabay nito upang tulungan sa pagkukultivate. Subalit habang isinasaayos ng ating bida ang meridian ng dalaga ay hindi naman ito maunawaan ni Miss Nolan kung ano ba ang nangyayari sa kanyang katawan. Agad naman na sinabihan ng ating bida si Nolan na huwag muna gumalaw sa ngayon dahil sa muling nag-awaken ang iyong body physique ito ay nangangailangan ng golden core upang sa gayon ay makontrol ito ng maayos. Pero huwag kang mag-alala, mayroon naman akong isang paraan upang mapigilan ka kung sakaling ikaw ay humantong sa berserk mode. At matapos sabihin iyon ng ating bida ay tinawag naman niya si Yu upang iutos dito na papuntahin sa kanya si Little Dream na agad rin sumang-ayon si Liu sa hiling na iyon ng kanyang master. At may inalag si Yu na isang bagay na nasa kanyang kamay habang binabanggit na gumising ka na oras ngayon upang magtrabaho. Maya-maya pa ay nagbukas na rin ang maliit na sisidlan. Mula naman sa loob ay makikita si Little Dream gayong ito pala ang kanyang pinagtatagwan at tulugan na rin habang ito ay nasa maliit na anyo. Nang magising na nga si Little Dream ay agad nito natanong na akala ko ba ikaw ay dadalo sa kapistahan at ako naman ay mananatili lamang na nakatago. Kaya bakit mo ako tinatawag ngayon? Ngunit hindi na si Yu ang sumagot dahil lumapit na mismo kay Little Dream si Bai na agad sinabi ng ating bida na sa Demon Empress na kailangan ko muna hiramin ang iyong Demon Core, wala na akong oras upang magpaliwanag pa. Subalit ayaw ito ibigay ni Little Dream kung walang maayos raw na paliwanag ang ating bida ukol dito gayong ito ay ang kanyang lifeblood Demon Core at sabay iginiit na hindi niya ito ibibigay. At sa pagtanggi ni Little Dream na ipahiram ang kanyang Demon Core ay hinawakan ng ating bida ito sa kanyang pisngi habang binabanggit na ipapahiram mo ba ito sa akin o ito ay kukunin ko gamit ang aking sariling paraan. At muling tinanong ni Bai si Little Dream kung kusa niya itong ipapahiram o talagang magdadamot ito. Dahil sa banta na iyon at tiyak baka gumamit nga ng dahas ang ating bida upang makuha ang kanyang core ay bagamat ayaw talaga ni Little Dream na ipahiram ang kanyang core ay napilitan na rin itong pumayag sa kagustuhan na iyon ni Bai. Nang mailabas na ni Little Dream ang kanyang Demon Core ay sabay naman niya sinabihan si Bai na wala ka nang ginawa sa buong araw na ito kung hindi ang mang-api ng demonyo. Dahil sa sinasabi ni Little Dream na siya ay binubuli kay agad na sumagot ang ating bida dito na huwag mong sabihin na ikaw ay aking inaapi. Ibabalik ko rin naman ito sa iyo sa oras na magawa ni Duo na makontrol ang kanyang sarili. Para naman sa pampalubag loob ay nagbitaw ng isang pangako ang ating bida kay Little Dream na sa mga susunod na pagkakataon ay tutulungan daw niya ito na ma-achieve ang isang ganap na Demon Emperor Realm. Tugon ni Little Dream na tandaan at panatilihin ang iyong salita. Huwag mo gagawin na ako ay lokohin. Agad na bumalik si Bai kay Nolan Duo para ipakain sa dalaga ang Demon Core ni Little Dream. Binanggit rin naman ng ating bida sa dalaga na itong kanyang ibinibigay ay isang Demon Core na kailangan nitong makain upang sa gayon ay mapatatag nito ang kanyang body physique. Subalit ipinaliwanag ni Nolan sa ating bida na master ito ay sanhi ng kawalan ko ng paglililang. Kaya bakit kinakailangan ko na kumain ngayon ng gaya niyang isang Demon Core? Ayon kay Bai kung sakaling makain ni Nolan Duo ang Demon Core ni Little Dream ay makagagawa ito ng isang fake Golden Core sa katawan ng dalaga. Naikinabigla ni Nolan Duo at nais pa sana niya malaman ang tungkol sa fake Golden Core ngunit iginigiit na ng ating bida sa dalaga na kainin na lang ang ibinibigay niyang Demon Core. Binanggit rin ni Bai na ang lasa nito ay hindi gayon kasama dahil medyo may lamig ito. Sa mga sumunod nga ay tinanggap na rin ni Nolan Duo ang core na nais pakain sa kanya ni Bai upang malaman na rin kung ano ba ang magiging epekto nito sa kanyang sirang cultivation base. Habang ginagawa ni Bai ang paggabay sa dalaga ang isa nitong disciple na si Yu ay napatanong tungkol sa Golden Core at si Little Dream ay napasabi naman na ang ganitong uri ba ng isang bagay ay talaga bang umiiral.
Matapos na malunok ng dalaga ang core ay kanyang sinabihan si Nolan Duo na ngayon ay idirekta ang Demon Tabletas patungo sa iyong Sea of Consciousness. Nang gawin nga iyon ni Miss Nolan ay sa ilang sandali ay ipinagbigay alam na niya na ang kanyang Sea of Consciousness ay tila umaapaw sa mga oras na ito bukod pa ay naglalabas ang kanyang katawan ng gininto ang aura. Subalit sa isip-isip ni Nolan ay kanyang nabanggit na may naramdaman itong hindi pangkaraniwang bagay. Maging ang incomplete wings niya ay nagkaroon rin ng pagbabago. At sa ilang saglit ay tila muli ito bumabalik sa loob ng kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan na nga na bumalik sa normal si Nolan Duo sabay rin nagtanong ang dalaga kay Bai na Master na abot ko na ba ang Golden Core Realm. Ngunit bakit wala naman ako ibang nararamdaman na pagbabago sa aking sarili? Para maunawaan ng dalaga ipinaliwanag ng ating bida dito na ito ay ang paraan lamang sa iyong spiritual power upang ma-circulate. Tungkol naman sa iyong aktwal na realm ay magsisimula ka pa rin ng fusion realm. Sa isang gilid naman ng marinig ni Yu na hindi pa pala ganap na Golden Core Realm ang kanyang junior sister ay napasabi ito sa kanyang isip na gaya ng inaasahan ang Golden Core Realm ay hindi ganon ka-basic gawin. Habang itong si Little Dream nagbitaw ng kanyang saloobin na itong matandang Bai na ito ay talagang isang tunay na abnormal. Maya-maya pa ay mabilis na napatingin si Yu sa pintuan ng silid gayong may nagsalita mula sa labas na ayon dito kanyang sinabi na mahal na panauhin. Malapit nang magsimula ang Tianqing Festival, nais po ba ninyo na lumabas upang dumalo? Ngunit di naman alam ni Liu kung ano daw ba ang Tianqing Festival na binabanggit ng nag-anyaya sa kanilang grupo. Makaraan ang ilang sandali nalipat ang kaganapan. Mula sa pagpapakita ng maraming sky lantern na pinalilipad ng maraming tao na dumalo sa nasabing festival. Bukod sa mga sky lantern, mayroon rin fireworks na isang madalas na ginagawa sa tuwing may kapistahan sa isang lugar o bayan. Habang dito sa ibaba naman ay makikita ang napakaraming tao na dumalo at bukod pa dyan napakadami rin mabibili na samat-saring pagkain na isa sa paborito ng ating bida sa tuwing wala ito sa pakikipaglaban ay ito ang kanyang pinagkakaabalahan. Maya-maya pa ay nakarating na rin sa festival ang grupo ni Bai na makikita naman na bumalik na ang sigla nitong si Nolan Duo at maligaya niya na itinuturo kay Bai ang magandang tanawin sa kalangitan dahil sa fireworks at maraming sky lantern. Dahil rin dito ay nainganyo ang dalaga na bumili rin ng Tianqing Light o sa mas kilala natin na sky lantern. Humawak si Miss Nolan sa braso ng ating bida para yayain ito na bumili din noon upang makapagpalipad rin ng mga ito. At hindi na din nakatanggi si Bai sa hiling na iyon ng dalaga. Habang si Leo naman ay makikitang manghang-mangha sa kanyang pinagmamasdan ngayon. Bukod pa hindi rin maunawaan ni Yu gayong malinaw raw naman sa kanya na ang mga lantern ay hindi nagtataglay ng anumang spiritual energy kaya laking tanong niya kung bakit nagagawa nitong makalipad. Subalit ang dapat sana makasasagot sa kanyang tanong na si Little Dream ngunit sa kasalukuyan ay may mas malaking problemang kinakaharap ngayon ang Demon Empress. Dahil sa pagkawala nito ng kanyang Demon Core na siya nito pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ay kasalukuyan na kay Nolan Duo kaya ngayon ay ni kahit raw ang makalipad ay hindi niya magawa sa labis na panghihina dahil sa side effect. Maya-maya pa ay natigil si Yu sa kanyang panunood ng mga sky lantern dahil sa paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng kanyang junior sister na si Miss Nolan Duo. Gayong nakabili na ang dalaga ng ilang mga Tianqing Light kaya nais niyang anyayahan si Yu na samahan sila na magpalipad rin ng mga ito. At nang nakalapit si Yu ay sinubukan na ni Nolan magpalipad ng isa, sabay niya rin inihayag na ang Tianqing Festival ay isang malaking tradisyon dito. Kahit na ikaw ay isang mortal o isang cultivator, ang kahit sinong tao ay pwede magpunta dito at magtakda ng isang ilaw sa kalangitan sa pagdiriwang. At idinagdag rin ng dalaga na sinasabi rin na kapag nagpalipad ka ng lantern ay maaari ka ring humiling dito, at tiyak maririnig ang iyong hiling ng kalangitan. Sa isip-isip naman ni Yu ay kanyang nabanggit na sa aking nakaraang buhay ay masyado akong nag-focus sa landas ng paglililang. At dahil daw doon ay maraming bagay ang kanyang napalampas o hindi man lamang naranasan ang kahit isa sa magandang pangyayari gaya ng ganito. Mabilis na bumalik muli ang eksena dito sa ating bida na ngayon ay kasalukuyan naman na panay ang lamon. Hanggang sa maya-maya pa ay kanya rin napansin at narinig ang pag-iyak ng dalaga na si Miss Nolan Duo. Agad niya ito nilapitan upang tanungin bakit ito ay umiiyak sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan.
Sumagot naman agad ang dalaga para sabihin sa kanyang master na ayos lamang daw siya gayong naalala lamang niya noong unang makapunta siya dito sa festival ay kasama pa niya ang kanyang buong pamilya iyon lang ang dahilan kung bakit siya ngayon ay lumuluha dahil sa pangungulila niya sa kanyang mga yumaong mga magulang. Sa ginagawa naman ni Bai na pag-comfort sa bago nitong alagad ay naging black-minded si Little Dream pilit niyang pinatitingnan kay Liu kung ano ang kanyang nakikita ngayon na ginagawa ni Bai. Sabay sinabi ni Little Dream kay Yu na kung hindi ka kumilos ngayon, ang iyong junior ay tiyak na masulot sa iyo ang matandang Bai na iyong master panigurado sa mga susunod ay hindi ka na ang kanyang pinakapaboritong alagad. Gayunpaman, pinatigil lamang ni Yu ang hindi magandang saloobin ni Little Dream gayong hindi raw ganoon tao ang kanyang master bukod pa binanggit rin ni Yu na nakatitiyak ako na hindi napapaburn ni master ang isa pa. At pagkatapos pumasok sa isipan ni Liu na ang isang pansin ng master sa kanyang alagad ay palaging nasa kanilang talento at pagsisikap. Tulad rin noong siya ay isa pang bata sa katauhan ni Kei Shu sa napakabatang edad ay naabot na ang rurok ng tagumpay kaya madalas mapuri ng master. Pero kahit gayon ang nasa isip ni Yu ay lumapit pa rin ito at magiliw na nakisali sa gagawin na pagpapalipad ng kanyang master at kanyang senior, sister ng Sky Lantern. Nang paliparin na nga ni Liu ang hawak niyang Sky Lantern ay sabay niya binigkas ang mga salitang nais ko para sa lahat sa Asherbird Peak upang mabuhay ng isang ligtas at mapayapang buhay na magkakasama. Dahil sa nabanggit na ni Yu ang Asherbird Peak ay sinabihan ng ating bida si Nolan Duo na mula ngayon Nolan. Ang Asherbird Peak ang iyong magiging bagong tahanan magmula ngayon. Tumugon naman kaagad ang dalaga upang sabihin kay Bai ang pagsang-ayon nito na mula ngayon ay mananatili na siya sa Asherbird Peak. At pagkatapos mataimtim na nagdasal si Nolan Duo para iparating nito ang kanyang mensahe na nagawa na niyang makapaghiganti sa pumaslang sa kanyang na may apang magulang at uncle. Ayon sa kanyang dasal sinabi niya na ako ay natagpuan ng isang mahusay na master at isang mahusay na nakatatandang kapatid na babae. Rest in peace sa inyong lahat. Inaasahan kong lahat kayo ay maayos sa langit. Kung magkita tayo muli sa susunod na buhay, itong inyong anak ay handang maging anak mo muli. Sa pagtingin ni Little Dream sa Sky Lantern na pinalipad ni Nolan Duo napansin niya na ito ay nanginginig na tila hindi ito makaaabot ng mataas. Dahil naman dito ay nakaisip ng isang mahusay na paraan ang ating bida upang tulungan ang lantern sa pag-angat nito sa kalangitan dahil sa naglabas si Bai ng isang Divine Movement Talisman na siya nitong ginamit sa lantern. Matapos nga nagamitan ng ating bida ng Divine Movement ang Sky Lantern ay bumulusok ito ng napakabilis paitaas na hindi naman nagustuhan ng ilang mga tao gayong nakaapekto ito sa kanilang sariling Sky Lantern. Habang mabilis na lumilipad paitaas ang Sky Lantern ay nabanggit ni Bai dahil sa kanyang ginawang ito tiyak raw na maririnig na ngayon ng kalangitan ang mga dasal ng kanyang mga alagad. Bagamat sapat na ang kanilang pinalipad ngunit sinabi ni Yu kay Bai na Master, mayroon pa akong ilan dito. Upang hindi masayang ay sinabihan ni Bai ang dalaga na pakawalan na rin lahat para daw mas marami ang kanilang mahiling at siya na ang bahala maglagay ng talisman na makatutulong para sa gayon ay matiyak na marating nito ang langit. Ngunit sa ginagawa ng magmaster ay nagsalita na si Nolan para sabihin sa dalawa na baka raw naman magalit na sa kanila ang langit. Matapang naman na nagbigay tugon ng ating bida gayong kanyang sinabi na ano ang kinakatakutan mo. Kung ang langit ay magtangka na hindi sila makinig, ako mismo ang pupunta doon para tanungin sila. Sinakian na lang ni Nolan Duo ang matapang na pahayag na iyon ni Bai sambit rin niya na ito ay tulad din ng pambubuli sa kalangitan. Tungkol sa kanilang usapan ay nakisabat na si Little Dream at sinabihan niya si Nolan na masanay ka na lang. Habang si Leo naman ay natapos na maglagay ng Divine Movement Talisman sa lahat ng hawak niyang Tianxing Light. At pagkatapos, ay muli na namang bumulusok ang hindi lamang isa. Kung di ay 5 overspeeding Tianxing Light na siyang ikinainis muli ng ilang mga tao gayong halos masira ang kanilang sariling pailaw subalit hindi naman nila matukoy kung sino ang may kagagawan nito. Sa kaparehas na oras, kung saan naman ay nalipat ang kaganapan dito sa mismong sekta ni Bai at mula pa rin dito ay makikita naman si Xiao Liu na mag-isang nakamasid sa buwan. Gayong kaya niya pala ito ginagawa ay nagdarasal din ito sa Diyos ng buwan na sana raw ay maabot na niya ang Demon Master Realm. At sana rin daw balang araw maging kasing lakas na rin siya ng kanyang boss na marahil iyon ay si Manman ang kanyang tinutukoy dito. Dagdag pa ni Xiao Liu na naway pagpalain ako ng Diyos ng buwan.
Ngunit napainto ang kanyang pagdarasal dahil sa pagtawag ni Blackie gayong nagtatanong ito na kung ano ang ginagawa ngayon ni Xiaoliu. Mabilis naman na sumagot si Xiaoliu na siya ay kasalukuyan ngayon na humihiling ng blessing sa Diyos ng buwan. Nang nasa kanyang tabi na si Blackie ay sinabi niya dito na may naramdaman akong kakaibang pangyayari sa buwan ngayon lamang. Dahil sa pakiramdam niyang iyon ay minarapat niyang sabihan rin si Blackie na mas mainam ngayon na samahan mo akong magdasal dito at humiling rin ng blessing ng kasama ko. Nakinig naman si Blackie sa kanya kaya sabay na sila ngayon nagdasal. Ayon sa nabanggit ni Blackie tungkol sa kanyang kahilingan ay sinabi niya na humihiling ako na mabigyan ng katalinuhan upang sa susunod na pagkakataon sa oras na may umatake muli dito ay magawa kung may pagtanggol ang lugar na ito. Ngunit lingid naman sa kaalaman ni Xiaoliu ang kanyang nararamdamang kakaiba na nagaganap sa buwan ngayon ay ang ginawa ng magmamaster sa pagpapalipad nila ng Sky Lantern na ngayon nga ay nakaabot na sa buwan. Mabilis na bumalik muli ang eksena dito sa Tianxing City ng Lin Mansion. At mula dito sa Inner Hall ay napakaraming tao na nag-aabang ngayon sa pagdating ng ancestor ng Lin family. Subalit gayong hanggang sa ngayon ay wala pa rin ang ancestor ay naging usap-usapan na sa Inner Hall kung bakit wala pa rin ito. At may nagsasabi naman na may nalaman daw siya na ang ancestor ng Lin family ay nag-cultivate ng unorthodox technique kaya sa kutob ng nagsasalita ay marahil baka daw ang ancestor ay nagdurusa ngayon sa Qi divination. Maya-maya pa ay may malakas na nagsalita sa entrance ng Inner Hall na binabanggit na naririto na ang ancestor. At ang dumating pala ay ang patriarch na si Lin Zenan na ngayon ay may dalang sanggol. Subalit dahil sa kanyang pahayag na dumating na ang kanilang ancestor ay laking pagtataka naman ng mga tao dahil sa halip ang ninuno ang kanilang makita pero bakit ang patriarch ay may hawak na sanggol. Sumagot naman ang isa na hindi ko rin alam kung bakit. Baka ang sanggol na dala ngayon ng patriarch ay ang kanyang illegitimate child. Ngunit nang marinig ng dalawang tao ang pagsasalita ng patriarch na ama. Ang lahat ng panauhin ay naririto na ay laking gulat ng dalawang lalaking nakarinig ng mga salitang iyon. Pati na rin ang iba pang panauhin ay biglang-bigla rin sa kanilang natuklasan dahil bakit nga naman ang isang matanda ay naging isang ganap na sanggol ngayon. Ito ang ninuno ng Ling family na si Lin Cheng na may cultivation level na Unification Realm. At gayong naririto na ngayon ang lahat ng panauhin ay nagbigay na ng hudyat ang old man na nasa anyong ng sanggol na umpisahan na ang banquet hall. Na mabilis na sumunod ang patriarch malakas niyang binigkas na ang piging ay magsisimula na ngayon para sa seremonya. Subalit may malaking alinlangan ng mga elder ng ibang kaharian kung talaga ba na dapat silang magbigay ng pagbati sa isang sanggol. Dahil sa usapan ng dalawang elder ay hindi ito nagustuhan ni Ling Cheng dahil rin dito ay seryoso niya na tinanong ang mga elder kung minamaliit siya ng mga ito. Bukod pa upang mawala ang alinlangan ng lahat ay ipinaramdam nito sa lahat ng nasa Inner Hall ang antas ng kanyang lakas. Matapos nga na iparamdam ng old man ang tunay niyang lakas ay mabilis na nabago ang pag-uugali ng lahat ng bisita ipinaabot na ng lahat ng elder ang magalang nilang pagbati sa matagumpay nitong pag-abot sa antas ng Unification Realm. At palihim naman nagsalita ang isang lalaki na ang kanyang naramdaman na pressure ngayon lang ay talagang 100% na lakas daw iyon ng isang Unification Stage Cultivator at nabanggit rin ng lalaki na iyon ay tunay na talagang nakakatakot. Para maibsan ang galit ni Ancestor Lin Cheng ay sinabi ng mga elder na malakas daw kuno ang cultivation ng matanda walang makatatalo bukod sa langit. Dagdag naman ng isa na hinihiling namin na maging mabilis ang iyong journey upang maabot naman ang immortality. Ngunit hindi na nagbigay pa ng anumang pahayag ang ancestor dahil marahil sa magagandang sinasabi ng mga elder. Mula naman dito sa labas ng Inner Hall sa kinaroroonan ni Bai at dalawa nitong alagad at syempre kasama rin si Little Dream. Sa kasalukuyan naman ay sinasabi ng dalaga sa ating bida na master, hindi ba medyo nakakahiya para sa atin na nakaupo lang ng gaya nito? Ngunit ayon sa ating bida ay parang wala naman mali kung ano man ang kanilang ginagawa ngayon kaya tinanong niya ang dalaga kung ano ang hindi angkop. Na ang ibig sabihin pala ni Nolan Duo ay halos lahat ng panauhin ay magalang na nakatayo upang magpakitang galang sa Ancestor Lin family ngunit sila ay nanatili lamang na nakaupo habang kumakain. Tungkol sa pagdiriwang na ito ay nagbigay ng isang saloobin si Leo gayong ayon sa dalaga. Ay bagamat ito lamang ay isang unification stage subalit nagdaos sila ng magarbong salo-salo ito ay medyo nakakatawa.
Maging si Bai ay nagbigay rin ng sariling opinyon ukol sa binanggit ni Yu dahil ayon sa ating bida ay kung titingnan ang buong kaharian ng Timog kahit magkaroon ng 100 unification stage cultivator. Ngunit ang natatangi lamang dito sa Southern Realm ay ang kanilang mga masasarap nilang pagkain, yun lamang ang dapat nilang maipagmalaki. At si Yu naman ay nainis nang makita niya na palihim na kinakain ni Little Dream ang hawak niya na pritong hita ng manok. Gayunpaman iginigiit ni Little Dream na kung ano ang mayroon si Yu, iyon daw ay sa kanya na rin. Sa panig naman nitong si Nolan ay may gumugulo sa kanyang isip na kung talaga bang tunay na unification stage ang ancestor ng Lin family, gayong malinaw sa dalaga na mas malakas pa dito ang aura ni Bai. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay may biglang sumigaw sa isang gilid na gaano kayo maging mapagmataas. Mabilis naman itong tiningnan ng ating bida para alamin kung sino ba ito, ngunit muling nagsalita ang mayabang na dumating na ayon sa kanya ay gayong isa ka lamang naman, basura, sa iyong palagay ba ay kwalipikado ka na magsalita ng ganyan? Na ito pala ay ang isa sa nakaaway ni Bai matagal ng panahon. Ito ay isa sa alagad ni Lin Zenan at ang pangalan naman ng lalaking ito ay si Ye Zian. Nang makita nga ni Ye Zian si Bai na nasa kanilang sekta tapos narinig pa nito ang mapangkutsa na salita ng ating bida ay halos ma-deform ang pagmumukha nito sa sobrang galit. Subalit nanatili lamang tahimik si Bai kahit nakitang-kita naman na talagang inis na ang pagmumukha ng lalaking dumating. Sa kabila ng pananahimik ni Bai ay muli nagsalita si Ye Zian na kasuklam-suklam ka Bai Luchen. Ngunit sa katunayan ay hindi talaga maalala ng ating bida kung sino ba itong lalaking ito, kaya sinabi na lang ni Bai na paumanhin, sino ka ba? Pero matapos na matanong ni Bai si Ye Zian ay nag-apoy ito sa galit at malakas niyang binanggit na Bai Luochen. Noon lang ay ginawan mo ako ng kahangalan para sa kapakanan ng isang babae, ngayon ay kumikilos ka na parang hindi mo ako kilala. Dapat talaga sa'yo ay mamatay. Matapos naman niyang masabi ang mga salitang iyon ay tila nag-overheat ang matandang lalaki sa sobrang galit nito hanggang sa mapasukan ng dugo. Kaya naman ang tatlo ni Bai ay nuwerduhan sa ikanikilos ng matapang na nilalang. Nang masaksihan ni Yu ang kondisyon ni Ye Zian ay napabulong ang dalaga na ang taong ito ay hindi pa mamamatay, di ba? At si Nolan Duo naman ay laking tanong sa kanyang isip kung ano ba ang sinasabi nitong kapakanan ng isang babae. At ang ating bida naman ay biglang natawa matapos niyang maalala at makilala na rin kung sino ba itong nag-aamok sa kanya. Gayong inihayag na ni Bai na nakilala na niya itong si Ye Zian ay sinabi na nito sa ating bida na kaya hindi kita madakip noon dahil sa madalas ka nagtatago sa inyong paaralan. Ngunit ngayon lumabas ka na sa iyong lungga, ito na ang tamang oras upang settle ito. Dahil nabanggit ni Ye Zian ang salitang settle ay nakaisip ng isang paraan si Bai upang makipag-ayos. Habang iniaabot ng ating bida ang hita ng manok ay sabay niya na binabanggit na kapatid. Ang iyong dinadamdam na sakit ay masyado ng matagal na panahon. Bibigyan na lamang kita ng isang binti ng manok, ito ay makabubuti sa iyong katawan. Ngunit sa ginagawang ito ng ating bida ay lalong nena si Ye Zian na makikita mismo sa reaksyon ng pagmumukha nito. Hanggang sa hindi na nakapagtimpi ang hangal, gayong malakas niyang hinampas ang fried chicken na hawak ni Bai. At kanyang sinabihan ang ating bida na itigil muna ang ginagawa mo na pag-arte, sasabihin ko sa'yo kung ano ba ang talagang gusto ko. Subalit ang ating bida ay mas nabahala pa sa hawak niyang chicken legs na masasayang dahil sa paghampas na iyon ng matanda. At pagkatapos inihayag na ng matanda ang dapat gawin ng ating bida upang hindi raw ito mamatay ngayon. Gayong kailangan daw ni Bai na lumuhad na parang isang asno tulad kung paano siya ipinahiya noon. Sa planong iyon ni Ye Zian ay pumagitna na si Liu upang patigilan ang matandang lalaki sa mga kahangalan nito. Sinabihan rin ng dalaga si Ye Zian na masyado kang mapangahas na mang-insulto sa aking master. Subalit hindi ito nagustuhan ng hangal, gayong agad na ginamitan niya ang dalaga ng chi para masindak. Gayunpaman, di naman masyadong apektado ang dalaga bukod sa pagtama ng malakas na hangin sa kanyang mukha. Mabilis rin naman na nakialam si Bai gamit ang chopstick para mapigilan ang kalokohan ni Ye Zian, sabay din na sinabihan ng ating bida ito na Brother Ye. Hindi ka dapat masyadong marahas sa iyong mga junior, hindi ba't sa akin ka may kailangan kaya dapat ako ang siyang kausapin mo. Ngunit laking pangamba na ng old man, gayong kahit chopstick lang ang ginamit ni Bai na pang-ipit sa kanyang pamaypay ay hindi man lamang niya ito may galaw.
Maya-maya pa ay sakto naman na may dumating na isang subordinate ng pamilya Lin upang iparating nito ang utos mula sa ulo ng pamilya na inutusan siya na papuntahin itong si Yezian sa inner hall. Dahil sa kautusan na iyon ay agad na tumalikod ang old man at iniwan na rin ito ang hindi niya maalis na pamaypay. Bagamat naging tikam ang bibig ng ating bida subalit si Yu ay napasalita na para siyang isang baliw. At nang tuluyan ng makaalis ang hangal na matanda ay hindi may pinta ang pagmumukha ni Nolan Duo habang sinasabi na hindi po talaga sukat akalain na napakaraming mga mayayabang dito sa pamilya Lin. Bukod pa ay tila lahat ng tao dito ay mga sala sa hulog. Nabanggit naman ni Yu na talagang kahit saan ay napakaraming bayabas na kakainis. Ayon naman sa kutob ni Bai na ang mga aso ay hindi maglalakas loob na ipakita ang kanilang pangil ng walang pahintulot ng kanilang master mukhang hindi talaga ako tinatanggap ng pamilyang Lin. Sa mga ilang sandali pa ay muli na naman nagpakita ang system ni Bai upang iparating nito na may nag-unlock na namang world mission tungkol sa parating na kaaway gayong kailangan itong matalo ng ating bida upang magimbal ang mga tao sa kung sino ba talaga ang may tunay na nagtataglay ng lakas. Subalit gayong maaga nalaman ni Bai na may parating na kaaway ay mabilis naman itong gumamit ng Divine Hidden Talisman upang itago ang kanilang sarili. Dahil kaya ginawa ito ng ating bida gayong nais niya muna makapanood ng magandang palabas na magaganap dito sa mansion ng Lin family at kung paano nila ito mabigyan ng solusyon bago siguro makialam ang ating bida. Muling bumalik ang kaganapan dito sa inner hall na kung saan naman ay kasalukuyang sinasabihan ni Ancestor Lin Cheng ang hangal na si Yezian na kaya ba hindi ka pa rin nakakapag-breakthrough sa loob ng 3 taon ay dahil sa Bai Luchen na yan. Upang malaman ang naging sanhi ay nagkwento na si Yezian. Ayon sa kanyang pahayag bago nito matagal ng panahon ay nagkaroon ako ng isang confrontation sa kanya noong panahon ako ay may ginagawang isang bagay-bagay. Subalit hindi ko inaasahan na ang kanyang makitid na puso ay maglunsad ng isang snake attack. Hindi lamang tungkol sa aking inner demon, ginawa rin niya ang aking katawan na mahina hanggang ngayon. Dahil dito gayong malinaw naman sa kanya na hindi niya kakayanin sa labanan ng ating bida ay humingi na ito sa kanyang ninuno na sana daw siya ay matulungan ni Ancestor Lin Cheng upang makuha ang hustisya para sa kanyang alagad na ito. Na hindi naman. Sukat akalain ng patriarch na hihiling ng ganun kat hindi ang kanyang disciple sa kanila pa mismong ninuno kaya't gulat na gulat ito dahil ayon sa kanya ito ay isang kabaliwan. At binanggit na rin ng patriarch kung bakit naging isang sanggol ang kanilang ancestor. Dahil sa isang hindi sinasadyang pangyayari ay napagsama daw ng kanilang ninuno ang kanyang katawan sa kanyang nascent soul dahil dito ay hindi pa rin sanay ang ancestor sa bago nitong katawan. Kaya naman inis rin niya na sinabihan si Yezian na paano ka naglakas loob na humiling sa kanya na pukawin ang Qinghong Academy para lamang sa iyong sariling pribadong problema. Agad naman na inalis ng ancestor ang kanyang pacifiers, upang malinaw nitong masabi sa kanyang anak na huwag masyado nitong maliitin ang kanyang kalagayan ngayon gayong ayon sa ancestor bagaman kung titingnan ang ganitong abnormality ay hindi naman ibig sabihin noon ay ito ay isa ng malaking pagkakamali. Gayong kung hindi raw sa kanya ito nangyari ay hindi nito magagawa ang makaangat sa ganitong lakas ngayon. Subalit hindi naman talaga makapaniwala sa kanyang sinasabi ang kanyang anak na si Lin Zenon gayong tinanong niya ito kung talaga bang seryoso ang kanyang ama sa mga pahayag nito. Para mas maging kapanipaniwala ang mga kwento ng ancestor ay inilabas nito ang isang aklat na sinulat mismo ni Kei Shu na may pamagat na, Not Reliable Way to Reach Body Recombining, na ibig sabihin lamang ay hindi maaasahan ng paraan na nilalaman ng aklat na ito para maabot ang body recombining stage. Subalit ayon dito kay Ancestor Lin Cheng may laking pasalamat niya gayong nakuha niya ang aklat na naiwan ni Kei Shu kahit sa katunayan ay walang maunawaan ang ancestor sa nakasulat sa aklat. Gayunpaman, sa kutob ng ancestor ay kanyang natitiyak raw na naglalaman ito ng magandang lihim na nakasulat dahil mula ito sa isang makapangyarihang nilalang. At ang panghuli niyang sinabi kung sakaling maabot na daw ni Mr. Ye at si Patriarch Lin Zenon ang peak of immortalization ay ipapahiram niya ang aklat sa dalawang ito kahit na maging siya naman ay wala ring masyadong nalalaman dito. Gayong pare-parehas naman silang walang alam ay magalang naman na nagpasalamat ang dalawa sa magandang alok na iyon ng kanilang ancestor. At muling nagsalita ang ancestor matapos niyang may subo muli ang kanyang laruan. Para magbigay naman ng paliwanag tungkol sa hiling ni Yezian gayong kanyang sinabihan ito na sa katunayan bagamat ang buong Qinghong Academy ay baliwala lang sa akin.
Pero ang matandang si Lee Kwon-ki ay medyo mahihirapan akong harapin, sana ito ay iyong maunawaan. Bagamat hindi ito katanggap-tanggap para dito sa palko na si Ye Jian, subalit wala na rin siyang magagawa ko, hindi ito ay tanggapin gayong nagmula na sa kanilang ancestor na hindi nito kakayanin ang principal ng Chinghong Academy. Maya-maya pa ay dumating na ang sinasabi ng system ni Bai na isang kalaban na manggugulo dito sa mansion ng pamilya Lin. At napakaraming nagtatanong kung ano ba ang ingay na kanilang naririnig na yun mula sa labas. Pati na rin ang patriarch ay hindi rin malaman kung saan ba nagmumula ang ingay na ito. Gayunpaman ay napag-alaman ni Lin Cheng na may umaatake sa Tianjin City Grand Formation. Base sa lakas ng pag-atake ay nararamdaman ng ancestor kung magpapatuloy ang ganito, tiyak na hindi magtatagal ang formation, haantong rin ito sa pagkasira maya-maya lamang. Mula sa itaas ng Lin Family Mansion ay makikita ang isang malaking ahas, mula naman sa ulo nito ay mapapansin rin ang isang tao na hindi makapaniwala dahil sa kanyang ginagawang ingay ay tila binabalewala lamang siya ng mga tao rito. Abangan sa susunod nating video ang magaganap na kaguluhan sa mansion ng Lin family. Nalaking pagtataka ng isang tila bakla ang ginagawa ni Bai na masiba na paglamon, gayong hindi na naman lingid sa lahat na may nakaambang matinding panganib. Ang nilalang na dapat matalo ni Bai ay ito na nakilala ng ilan sa bansag na The Serpent Prince. Nang makita naman ng prinsipe ang pangkat ni Bai, sa tagal ng pagkakatitig nito ay sinabihan na ito ng ating bida na kung gusto mo ng pagkain ay humanap ka ng sarili mong mesa. At ano ba ang malalaman ni Bai sa nakaraan ng Serpent Prince mula sa kwento ni Nolan Duo? Ang gagawin ng ating bida na pagtulong kay Ye Jian upang mag-increase ang lakas nito para magkaroon naman ng laban sa nanggugulo sa kanila. Kaya sama-sama natin alamin kung may magagawa ba ang buong angkan ng Lin laban sa malakas nilang kalaban at kung dapat bang makialam na rin ang ating bida sa kaguluhan.